Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang mercy. Nakalista dito. Sa kanyang grace, ang kanyang providence, guidance, at saka pagpapagaling po sa aming pamilya. Dahil yung nakaraang mga buwan po ay kami nagkasakit ang aming pamilya. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pagpapagaling. And yun din po, salamat po sa Panginoon sa aking pamilya, sa aking asawa, mga magagandang anak. Yung asawa, alam niyo naman mabait ang aking asawa. Walang makakaano dyan, mabait talaga yan. Pag nasabihin yung si Brother Ambet, alam nyo na, unang-unang description dyan, napakabait. Ayan, salamat sa kanyang buhay, sa pagiging responsableng ama, asawa, sa kanyang trabaho. Salamat po at siya ay pinagpapala ng Panginoon at kami po ay nadadamay, syempre. Salamat at siya po ay talagang nililid ng Panginoon na sa kanyang buhay. I-share ko lang po na dati po ay siya ay nag-try mag-apply sa Manila. Kasi nga yung aming mga anak ay lumalaki din ang gastos. Medyo nagkukulang. Hindi naman talagang kulang na kulang. Kaya lang hirap naman kasi nung talagang sakto lang yung galawan, wala man lang kaming mga extra-extrang pang gastos, ganyan. Kaya naisipan niya na mag-apply sa Manila. Siyempre, mas malaki po ang offer doon. Di ko nasasabihin. Pero, yun, natanggap siya. Pero hindi siya hinayaan ng Panginoon na lumayo. Kahit, ang pangako sa kanya noon ay mas mataas pong sweldo niya. Kasi yung time na yun ay hindi pa po siya, hindi pa siya supervisor yata noon. Mababa pa ang sweldo niya eh. Pangako sa kanya ay marami siyang travel na gagawin, kung saan lugar siya pupunta. And doon mas lalaki yung sweldo niya kasi mga allowance na gano'n. Kung itinuloy niya yung trabaho na yun, malaking possibility na siyempre maapektuhan yung kanyang ministry. May mga times na hindi siya makaka-attend, may sa mga Sundays na kasi nga kung magta-travel siya lalo na pag malayuan, makakain yung mga araw. And yun, hindi binigay ng Panginoon yun dahil nung mga ilang weeks din yata, na-promote siya sa AGNP. Almost napantayan yung offer ng Manila, yung offer sa kanya sa AGNP, kaya hindi na natuloy. Kasi yung pinagpe-pray nga namin na lalaki yung sweldo niya, mapupunan na kasi nga na-promote nga siya sa AGNP. And then, nakalipas na yung mga ilang taon ulit, kami ulit, sabi ko, Daddy, ganito, kulang na naman ang ating budget. Kailangan natin ng ganito kasi mas malaki na yung kailangan namin gastusin. Then, dumating nga yung kanyang promotion na mas malaki ang sweldo niya, kasi sinasabi ko sa kanya, bakit hindi mo itry mag-Canada din? Kasi nga, para makaano kami. Tapos, yun nga, na-promote siya sa AGNP, and hindi na naman natuloy yung plano namin. Pinakita lang sa amin ng Panginoon na yung talagang plano, yung gustuhin man namin, pero yung kalooban ng Panginoon ang masusunod. Hindi niya inalaw na mapalayo kami sa gawain. Hindi niya, kasi yung hinihingi namin na additional na
kailangan namin pera, ibinigay ng Panginoon. Yun nga, nag-isip kami, magbala kami na mag-apply siya sa abroad kasi malaki naman yung malaki naman yung potential niya na kung baga sana yumaman. Kasi nga, madali naman siya matatanggap doon dahil doon sa mga skills at saka talent niya. Pero ang binigay sa amin ng Panginoon, yung na-promote nga siya dito, tapos sa pinakita sa amin ng Panginoon na bakit lalayo pa kung kaya naman na ibigay ng Panginoon dito sa Pilipinas. Na hindi kami malalayo, hindi kami mawawala dito sa church. At yung time na yon, nadagdagan pa kanyang mga ministry. Yon, ngayon nagbe-preach na siya. Mas magagamit siya ng Panginoon. At isa pa sa nakita namin plan ng Panginoon ay yung gamitin siya sa AGNP, na invite niya yung mga katrabaho niya. Utay-utay na naaakin niya sa Panginoon yung mga katrabaho niya. Yun, ganon. Parang kailangan sundin yung mga plano na naiisip natin gawin. Ano yung panin natin yung ano ng Panginoon. Kalooban pa rin ng Panginoon yung magwawagi. And yun nga, ngayon, yung buhay namin is hindi naman yung marangyang-marangya. Nakakaraos naman. Kasi nga po, yung sabi ko nga, yung increase niya, sumakto lang dun sa mga pangangailangan. Kasi nga, ang taas-taas po ng mga bilihin ngayon. And yun nga po, nakapoprovide naman po yung aming mga pangangailangan. At saka, ano din po kasi dati lagi ka lang mga inasal lang, nakain. Pinagbabawal ang technique, hindi na naman nagagawa yon. Dahil hindi na kami tipid na tipid. Nakakatry na din po kami ng iba. Yung gano'n, kasiyahan na rin po sa amin yung kasi ramdam namin na hindi na kami ganong tipid na tipid. Kasi nga, dahil nga po sa mas inuna namin na piliin namin yung kalooban ng Panginoon. And salamat po at yun nga, malaking pasalamat po yung promotion niya kasi mahirap din po kasi talagang iwanan yung gawain. Kasi mahirap na kahit nga pag sa online lang sa bahay, mahirap din sumampag sa online. Hello. Ayun, mahirap nga din pag sa online lang kasi minsan na habang nakikinig, andyan yung may nakasalang na labahin. Ayun, may mga pagkakataong ganyan, pag sa online, hindi talagang focus na focus. And salamat kami ay linggo-linggong nakakapunta dito. Yung aming mga nagagastos sa gas ay yun nga, kasama na din sa hindi na tight na iisipin pa namin na lagi kami kasi dati nagkukwenta magkano makukonsume natin sa ganito. Salamat at yun sa provision ng Panginoon na hindi na kami masyadong stress sa gastusin namin. May konti na rin natatabi. And yung sa mga pangangailangan ng mga bata sa school na bibigay na namin sa kanila mga ekstrang pangangailangan, ayun, na hindi na kami masyadong, alam niyo yun, sa mga married po, alam niyo yun, yung pag-stress talagang sa gastos, ang hirap-hirap po. Pero salamat sa Panginoon at nakakaahon na kami. Ganon po. And yun, salamat po sa Panginoon sa... wait lang po ha. Ayun, salamat po sa mga kapatiran din na nagpe-pray. Sa mga kapatiran po na yung mga luma, yung mga dinatnang ko dito, yung dinatnan ko po dati doon, salamat po at kayo nagpapatuloy, magkakasama pa rin po. Yun sa mga family ng Ninong Kone, mga dinatnan ko po yan kasi doon sa
dun sa Ilaya, mga Ninang Lina, yung Brasa. Salamat po at nandito pa rin po tayo at nagpapatuloy po. And salamat po sa sa mga ministry, doon po sa choir, salamat po at nakabalik na po ulit sa pag-awit. Wala lang po nung kanina at kahapon po ay aking masama pakiramdam. Pero salamat po at almost 1 month po kasi akong nawala sa choir kasi nga nung after ng anniversary, ako po ay dinapuan ng karamdaman na matindi din. Kaya ako po ay nagtagal na nawala. And salamat din po at nakabalik na rin sa pagtuturo kanina. At salamat po sa ministry dahil malaking bagay po talaga yung may ministry na ginagawa dito sa church. Kasi kung attender ka lang, parang ano ka lang din parang nasa online lang din, nakaupo, nakikinig. Pag kasi may ministry ka, masisipagin kang umattend kasi alam mo may gagawin ka. Alam mo may ministry kang gagawin. Pag kasi attender ka, attend ka, uupo, makikinig, tapos mag-aantay lang ng uwian, ganon. Babati lang sa mga Pero pag may ministry ka, yung busy, yung alam mong, may gagawin akong ganito, kaya kailangan sisimba ako. Ganon po. Kaya salamat po sa patuloy na ministry na nagagampanan. At salamat po sa Panginoon sa patuloy na biyaya na nagagamit pa po sa ministry at ganoon din po sa aking mga anak na sa kanilang pag-aaral. Salamat at binigyan sila ng katalinuhan at saka nag-excel din po sila sa ibang sa ibang activity nila kagaya po nung sa kanilang pagte-table tennis. Medyo na malayo-layo na kanilang nararating. And yun sa ibang nila, si Faith, sa kanilang editorial, nakakasali din po sa ganun at nakakapanalo din po. Salamat po sa paggabay sa kanila ng Panginoon na pagtulong po sa kanila. Ayun po, salamat po sa ating lahat. Salamat po sa pakikinig. Salamat po sa buhay ninyong lahat at kayo po ay biyaya. Salamat po sa Panginoon.